Kabanata 561. Punong-puno ng galit si Archie ngayon. Hindi na siya nagabalang makipag-usap pa kay Lawrence ng mahaba at dumiretso na sa punto. Matandang Ford, hindi na ako magsasalita pa, pero sigurado akong alam mo kung bakit ako nandito. Napag-usapan na natin ang panukalang pakikipagtulungan noong kakabalik ko lang sa bansa, at kinumpirma ko lang sa iyo kalahating buwan na ang nakalipas na walang problema, pero ngayon bigla kang umatras sa pangako at ibinigay mo pa ito sa isang pamilyang Hill. Hindi ba't nakakainis itong tinatamaan kaming mga Jones? Malinaw na alam ni Lawrence na narito siya para dito. Pinaupo muna niya ito sa kawalang magawang sinabi, Brother Jones, ang ating mga pamilya ay matagal nang magkaibigan. Siyempre, tutulungan kita, bro. Ngayong nakabalik ka na sa bansa para magpalawak at natutuwa akong makipagtulungan sa pamilyang Jones. Hindi lang ako, si Lucas ay may parehong iniisip. Pumayag din siya sa kasunduang ito kanina, pero, alam mo rin ang tungkol sa insidenteng iyon ilang araw na ang nakalipas. Agad na nagalit si Archie nang marinig niyang binanggit iyon ni Lawrence. Naimbestigahan na ang insidenteng iyon bilang isang aksidente, mali si Hillary sa pagsasalita ng bastos, pero karaniwan sa mga babae ang mag-away ng kaunti. Binayaran pa nga siya gamit ang kanyang buhay, pero ayaw pa ring magpatawad ng babaeng iyon. Hindi ba't masyado siyang masama? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng babaeng iyon kay Lucas hanggang sa bigla na lang kaming naputol sa isang napakalaking proposal. Lawrence, bata pa si Lucas, mapaniwalain, at kusang loob siyang kumikilos. Malapit na siyang maakit ng babaeng iyon. Panunoorin mo na lang ba siyang magkamali? Nang marinig ito ni Lawrence, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Maaari niyang pagalitan at tanungin ang sarili niyang anak, ngunit hindi niya hahayaang sabihin ng isang tagalabas ang lahat ng ito. Kahit pa si Archie ang taong ito. Bukod pa rito, nasaksihan niya ang pangyayaring iyon mula pa noong nagsimula ito. Nakita niya mismo na itinulak si Luna sa lawa ng isang kamag-anak ng pamilyang Jones. Nakita rin niya mismo sa CCTV footage na bastos siyang ginagalit ng babae. Habang si Luna ay hindi nagsasalita hanggang sa may tulak siya sa emergency ward. Nang makatanggap sila ng isang opisyal na sulat na nagpapaalam sa kanila tungkol sa kritikal na kondisyon nito, narinig niya mismo ang nakakadurog ng pusong iyak ni Little Treasure. Ang lahat ng ito ay nag-iwan pa rin sa kanya ng takot. Kahit na namatay na si Hillary pagkatapos noon, ito ay inuri bilang bigla ang pagkamatay at hindi sanhi ng pamilyang Ford. Gayunpaman, ang tono ni Archie ay parang pinatay siya ng mga Ford at ang pamilyang Ford ang ayaw magpatawad. Isa pa, hindi makapagpapatoto ang mga patay, kaya walang nakakaalam kung may kinalaman ang pamilya Jones sa insidenteng ito. Kahit siya ay hindi maiwasang maghinala, lalo na si Lucas. Kaya naman, kahit na pakiramdam niya ay medyo hinayaan ni Lucas na putulin ang kanilang kolaborasyon ng walang paabi, naiintindihan niya kung bakit ginawa iyon ng kanyang anak. Imposibleng maging walang pakialam ang sinumang lalaki kapag nangyari ang ganitong insidente. Kahit na may opinyon siya tungkol kay Luna, hindi niya may kakaila na walang kinalaman ang insidente kay Luna. Sa kabaligtaran, salamat pa rin sa kanya kaya sa wakas ay nakapagsalita na si Little Treasure. Nang maisip niya ito, nasabi na lang ni Lawrence, Brother Jones, talagang pabaya si Lucas na biglang binago ang kolaborasyon, pero naiintindihan ko naman. Total, mali naman ang pamilya Jones sa simula pa lang. Kung hindi dahil sa biglaang pag-udyok ni Hillary na manakit ng tao, umabot kaya sa puntong ganito ang insidente ngayon. Alam ni Lucas, ang katotohanang binago lang niya ang kolaborasyon, medyo mahina na ito kung ikukumpara sa maraming taon ng pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya. Talagang nadismaya si Archie, ngunit naiintindihan din niya na wala nang saysay makipagtalo kay Lawrence ngayon. Mahina niyang sinabi, Brother Ford, alam kong ang pamilya ko ang may pananagutan sa bagay na ito, pero talagang nasira ni Lucas ang relasyon natin. Gayunpaman, magiging isang pamilya pa rin tayo sa hinaharap. Malaki na ang pinagdusahan ni Becky dahil sa babaeng iyon. Una, may babae siya sa labas bago bumalik si Becky, at ngayon ay inaatake niya kami para sa kapakanan ng babaeng iyon. Ito ba talaga ang tamang gawin? Naging seryoso ang ekspresyon ni Lawrence. Matapos itong pag-isipan, bumantong hininga siya, Brother Jones, tungkol kay Becky, pareho namin siyang gustong-gusto ni Cassandra simula pa noong bata pa siya. Para na namin siyang kalahati ng aming sariling anak. Kung maaari, syempre, sana ay maging isang pamilya tayo. Pero kaming mga Ford ay hindi naman ganoon kamakasarili para hilingin kay Becky na maghintay ng walang katapusan para kay Lucas. Total, alam niyo naman ang nangyayari kay Lucas ngayon. Wala kaming magagawa ni Cassandra, kaya ayoko talagang sayangin ang oras ni Becky. Siguro dapat nating ipaubaya sa kanila ang mga bagay tungkol sa relasyon. Tunay na umaasa si Lawrence na maaari silang maging isang pamilya kasama ang mga Jones, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lamang si Lucas, maging si Little Treasure ay lalong napapalapit sa babaeng iyon. Hindi nila maaaring paghintayin ng matagal ang pamilya Jones. Maaaring hindi na sila magkaibigan at maaaring maging magkaaway pa, kaya nagpasya si Lawrence na maging prangka kay Archie. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Archie. Wala siyang anumang pagtutol sa mga sinabi ni Lawrence dahil nangako lang sila sa isa't isa ng palihim. Wala man lang kontrata ng kasal, kaya walang masasabi ang pamilya Jones dito. Masyado siyang naiinip sa pagkakataong ito. Isinaalang-alang ni Lawrence ang panganib at umatras. Napasinghap si Archie, Brother Ford, sa tingin ko ay may nararamdaman pa rin silang dalawa para sa isa't isa. Maliit na hindi pagkakaunawaan lang yun. Ayos lang kung hindi natin maituloy ang proyekto.
Isipin mo na lang na humingi kami ng tawad sa nangyari noong nakaraan. Kasalanan ko to, hindi ko dapat dinala ang isang malayong kamag-anak sa isang ganoong okasyon. Brother Jones, dahil hindi pagkakaunawaan lang yan, magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng ilang malinaw na paliwanag. Hindi maapektuhan ang relasyon natin ng drama ng mga anak natin. Habang nagsasalita si Lawrence, naramdaman niyang hinihila ang kanyang manggas mula sa likuran. Lumingon siya sa paligid at nakita ang kanyang sariling apo na hinihila ang kanyang manggas. Sa kabilang kamay niya ay may isang painting. Naging malumanay ang ekspresyon ni Lawrence. Tapos ka na ba? Gusto mo bang ipakita ito kay Lolo? Tumango si Little Treasure at tumingin kay Archie. Malamang naalala niya na nakita niya ang lalaking ito noong huling beses sa hapunan at ito ang lolo ni Toby, kaya naman kinabahan si Little Treasure. Napansin ni Lawrence ang pagkabalisa ng kanyang apo, kaya mabilis niyang pinaalis si Archie. Pagkaalis ni Archie, bumalik si Lawrence sa sala. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagpapatawag sa kanya ng kanyang mahal na apo ng Lolo. Tiningnan ni Lawrence ang ipinintang larawan ni Little Treasure at pinuri ito ng may mapagmahal ng ngiti. Nang makita niya ang masiglang ekspresyon at magagandang mata ni Little Treasure, napaisip ng malalim si Lawrence. Hindi siya tutol na makasama ni Lucas ang babaeng iyon dahil lang sa galit niya rito. Ito ay dahil ang kanyang mga nakaraang karanasan ay nagdulot sa kanya ng trauma. Kabanata 562. Kinagabihan, dumating si Cassandra na may dalang maraming bag. Binili niya lahat ng mga ito para kay Little Treasure. Pagpasok niya, nakita niya si Lawrence na nawala buong araw, sinusundan si Little Treasure habang inaabot ang mga panulat dito at pinupuri ang kanyang iginuhit. Naiinis na sigaw ni Cassandra, Lawrence Ford. Nagsinungaling ka sa akin na naglaro ka ng golf kasama ang mga kaibigan mo, pero nandito ka. Umubo si Lawrence nang hindi natural nang makita niya ang kanyang asawa, hindi ba ako pwedeng pumunta rito? Kailangan ko bang iulat sa iyo na bibisitahin ko ang apo ko? Kung sarili mong apo lang ang binibisita mo, bakit mo pa kailangang magtago sa akin? Napagtanto ni Cassandra ang kanyang intensyon. Natahimik si Lawrence. Itinuro ni Cassandra ang daliri niya sa kanya, dala ng galit at selos. Nanatili ka sa kanya ng isang buong araw. Tinawag ka ba ni Little Treasure na lolo? Biglang sumulpat si Lucian mula sa kung saan, habang ngumunguya ng mansanas. Tumawa siya, hahaha, Mom, huwag kang mag-alala, hindi gumana ang hindi patas na estratehiya ni Dad. Tinanong ko na ang katulong. Walang sinabi si Little Treasure ngayon. Nadismaya si Lawrence, bastard. Ano na naman? Gumugol ako ng ilang dekalidad na oras kasama siya. Biglang gamaan ang pakiramdam ni Cassandra nang marinig niyang hindi siya tinatawag ni Little Treasure na lolo. Mabuti na lang at hindi niya ginawa. Kung hindi, tiyak na nagyayabang na sana si Lawrence sa kanya. Mas lalong natuwa si Lucian. Hahaha, sabi ko na nga ba, si Little Treasure ang tunay kong pag-ibig. Sinusubukan ni Cassandra at Lawrence na mapalapit kay Little Treasure nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi gumana ang kanilang mga taktika. Siya pa rin ang may hawak ng record. Biglang bumukas ang pinto, bumalik si Lucas kasama si Luna. May dala silang ilang supot na puno ng mga gulay at karne. Nagulat si Luna nang makita niya roon sina Cassandra at Lawrence. Bumulong siya kay Lucas, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ang mga magulang mo? Inosenteng nagtibit-balikat si Lucas, ngayon ko lang nalaman. Oh, sister-in-law, magluluto ka ba ng mga putahe mamayang gabi? Magluluto ka ba? Hindi nakakapagtaka na may mga ibon na umaawit sa labas ng bintana ko ngayon. Tuloy ka, mabilis na kinuha ni Lucian ang mga gamit mula kay Luna, saka sumigaw ng malakas papunta sa taas, Little Bun. Bumalik na ang mommy mo. Isang mabilis na yabag ang narinig mula sa itaas. Narinig ng Little Bun ang salitang, Mommy. Niyakap niya ito, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso at muling humingi ng yakap, gusto ko ng yakap, Mommy. Parang sinasabi ng ekspresyon niya, buong araw ko nang hinintay si Mommy. Dahil sa nakakaantig na mga salita ni Little Treasure, nakalimutan ni Luna ang lahat kahit si Lucas, tanging ang Little Bun lamang ang pumuno sa espasyo sa kanyang puso. Mabilis niyang ibinigay ang lahat ng kanyang gamit kay Lucas at binitawan ang kanyang mga kamay para hawakan si Little Treasure. Ang kanyang malumanay na tono ay ikinainggit maging ni Lucas. Anak ko, anong ginawa mo ngayon? Gumuhit. At, nagsulat. Natapos mo na ba ang training mo? Oo. Ang pinakamaganda sa lahat ng bagay ay ang aking anak. Nang makita kung paano nakikipag-usap si Little Treasure kay Luna, tiningnan ni Cassandra si Lawrence, na may halong saya at pagmamalaki sa kanilang mga puso. Tinanong nila si Kieran tungkol sa kalagayan ni Little Treasure. Nabanggit niya na halos maayos na si Little Treasure ngayon, pero malamang kakausapin niya lang ang mga taong sa tingin niya ay ligtas siyang kasama. Sa kasamaang palad, gumawa sila ng ilang matinding hakbang noong sinusubukan nilang tulungan si Little Treasure noon, kaya ngayon, wala nang tiwala sa kanila ang kanilang nag-iisang apo. Naglakad si Cassandra palapit sa kanila at nagtanong, Lucas, kayo ba ang nagluluto ng sarili ninyong hapunan? Ang takdang aralin ni Little Treasure ay magluto ng hapunan kasama ang kanyang mga magulang, sagot ni Lucas. Tumanggo si Cassandra, nakikita ko, napakahalaga ng takdang aralin, maari ba kaming manatili ng ama mo? Nagulat si Lucas at maging si Luna ay nakaramdam ng kakaiba. Nandito lang siya ngayon para maghanda ng hapunan kasama si Little Treasure at hindi niya inaasahan na nandito rin sina Cassandra at Lawrence.
Iniisip niya na baka kailangan niyang bumalik bukas para tapusin ang takdang aralin ni Little Treasure, pero hindi lang mukhang hindi malungkot si Cassandra. Ang kanyang ugali rin ay, mas maamo kaysa dati. Nagkatinginan sina Lucas at Luna. Ayos lang, manood ka lang ng TV sandali. Malapit nang maluto ang hapunan. Sige, sige, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Cassandra, wala ring reklamo si Lawrence. Ma'am, sagot ni Lucas. Pagkatapos magpaalam ni Luna sa mga matatanda, pumasok siya sa kusina kasama si Little Treasure. Bumalik si Lucian sa sarili niyang bakuran para kumuha ng mga gulay pagkatapos nilang tatlo pumunta sa kusina dahil sa tingin niya ay ang sarili niyang mga gulay ang pinakamasarap. Naupo sina Cassandra at Lawrence sa sofa habang pinagmamasdan ang masayang pamilya sa kusina ng may magkahalong ekspresyon. Paminsan-minsan, naririnig nila ang cute na maliit na boses ni Little Treasure mula sa kusina. Ito ang perpektong senaryo na kanilang pinapangarap. Simula ng insidente ni Little Treasure, ang pamilyang Ford ay napapalibutan ng magulong drama. Hindi nila inaasahan na buhay pa sila para masaksihan ang araw na gumaling si Little Treasure. Lawrence, sa palagay ko dapat nating isulat ang nangyari noong nakaraan. Hindi natin maaaring itanggi ang lahat ng iba dahil lang sa iisang tao. Matagal na nating pinagmamasdan ang babaeng ito. Talagang mahalaga sa kanya si Little Treasure, antong hininga si Cassandra. Nanatiling tahimik si Lawrence. Hindi na siya nag-react gaya ng dati at sumabog ang galit. Ulong siya, magmasid pa tayo. Makikilala mo lang talaga ang isang tao pagkatapos ng mahabang panahon. Sa kusina, sa ilalim ng utos ni Luna sa Big Bun at sa Little Bun, natapos nila agad ang paghahanda ng masarap na pagkain. Sinulyapan ni Luna ang palayok ng sopa sa kalan at sinabi sa Little Bun, Little Treasure, malapit na tayong matapos. Sabihin mo kina lolo at lola na kakain na. Sige, Mommy. Maso na ring tumakbo si Little Treasure papunta sa sala. Nang lumapit si Little Treasure, nag-uusap sina Cassandra at Lawrence at hindi nila siya napansin doon. Habang nag-uusap pa rin sila, may narinig silang isang maliit at magandang boses na tumatawag, Lolo. Kabanata 563. Napahawang ang bibig ni Lawrence habang lumingon siya nang hindi makapaniwala. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan habang nakatingin sa maliit na lalaki, hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga narinig. May sinabi ba si Little Treasure? Lolo, handa na ang hapunan. Ulit ni Little Treasure, pagkatapos ay humarap kay Cassandra, Lola, oras na para kumain. Bigla na lang nawala sa kontrol si Cassandra at time na lumuha. Humarap siya at pinunasan ang kanyang mga luha, saka sumagot, sige, narinig ka namin, pupunta na kami. Masayang umalis si Little Treasure. Nagkatinginan sina Lawrence at Cassandra, habang naluluha ang kanilang mga mata. Pinunasan ni Cassandra ang kanyang mga luha at sinabi kay Lawrence, si Little Treasure ang unang tumawag sa iyo, masaya ka na ngayon di ba? Tingnan mo nga, tinawag niya tayong dalawa, tumigil ka nga sa pagiging masungit. Para kang bata, habang sinasabi iyon ni Lawrence, hindi niya maitago ang kasiyahan at pananabik sa kanyang mukha. Ulong ni Cassandra sa sarili nang makita ang mukha ni Lawrence. Kahit sinabi niyang hindi mahalaga iyon, sa totoo lang ay tuwang-tuwa siya sa loob-loob niya. Sino ba ang parang bata ngayon? Habang kumakain, mainit ang kapaligiran at masaya ang lahat sa hapagkainan. Nakangiti sina Cassandra at Lawrence habang tumatagal. Bumuti na rin ang pakikitungo nila kay Luna. Pagkatapos ng hapunan, habang paalis na si Luna, sinabi ni Cassandra sa kanya, gabi na, bakit hindi ka na lang dito magpalipos ng gabi? Talagang nagulat si Luna sa inasal ni na Lawrence at Cassandra ngayong gabi. Maingat siyang tumanggi, salamat po, Madam Ford, sa inyong pag-aalala, pero kailangan ko pong pumunta sa Brookborn City bukas para sa isang business trip. Kailangan ko pong bumalik at ihanda ang mga materyales na kakailanganin ko para bukas. Nakikita ko, tumanggo si Cassandra, para ba ito sa kumpanya ng damit ninyo? Pagsang-ayon ni Luna, oo. Nabalitaan kong maayos naman ang takbo ng retail store ng Lucy na naglalaman ng brand ninyo. Ngumiti ng mapait si Luna. Maganda ang simula niya. Sa account, ang tindahan niya ang may pinakamataas na benta, pero sino ba ang mag-aakala na marami siyang discount campaign at sinusubukan niyang dagdagan ang bilang niya ng mga tao? Pinalitan pa niya ang mga profesional na salespersons na inayos ko para sa kanya. Kahit hindi profesional si Cassandra, matapos ang maraming taon na pakikisama kay Lawrence, naunawaan niya ang problema. Ang batang ito, paano niya nagawa iyon? Kung gayon, ano ang nangyari? Kinausap ko siya at sinigurado kung sinusunod niya ang mga patakaran at regulasyon. Malaking kawalan ang naidulot ng mga diskwento niya at matatagalan pa bago siya makabawi, pero hanggat hindi siya gumagawa ng anumang bagay na walang ingat, tiyak na makakabawi ito. Matyaga na nakinig si Cassandra sa pagsusuri ng merkado ni Luna sa ilang mga tatak at tumango siya, at nagpatuloy sa pakikipag-usap dito. Inimbestigahan talaga ni Lawrence ang kumpanya ni Luna at nalaman niyang hindi lang pala niya ito sinimulan ng mag-isa, kundi halos lahat ng bagay ay ginagawa niya ng mag-isa. Kahit maliit lang ang kumpanya at umabot sa estado nito ngayon, hindi kailanman nasangkot si Lucas sa proseso. Nakipag-usap si Cassandra kay Luna ng matagal. Pagkatapos lamang siyang hikayatin ni Lucas na umalis para hindi siya masyadong mapagod ay saka lamang hinatid si Luna sa pinto. Mommy, kumapit ang little bun sa pantalon ni Luna at tumangala na parang gusto niyang maging palamuti sa binti ng kanyang ina at sumunod dito. Yumuko si Luna at tinapik ang ulo ng little bun. Kailan ka babalik?
Hindi pa ako sigurado, pero magvi-video call ako sa'yo. Gusto ko ng yakap. Niyakap siya ni Luna ng ilang sandali. Gusto ko ng halik. Hinalikan ni Luna ang noo niya. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay saka tuluyang umalis si Luna. Nasaksihan ni Lucian ang buong proseso ng paghihiwalay ng Little Bun kay Luna. Pagkaalis ni Luna, lumapit si Lucian sa Little Bun at sinabing, "Huwag kang malungkot, Little Treasure, pwede kang yakapin at halikan ni Second Uncle. Pumunta ka kay Second Uncle." Nanatiling nakatuon ang magiliw na tingin ng Little Bun sa kanyang ina bago seryosong tumingin kay Lucian. "Second Uncle, ako ang anak ng aking mommy. Kung gusto mo nito, kumuha ka na lang." Hindi nakapagsalita si Lucian. Pakiramdam niya ay maraming palaso ang tinamaan sa dibdib niya. "Bro, tingnan mo ang anak mo." Tinapik ni Lucas ang ulo ng kanyang anak, gaya ng inaasahan sa kanyang matalinong anak. "Ma'am, si Little Treasure ay anak ng mommy." Sumang-ayon si Cassandra, "Tama si Little Treasure. Kung mahilig ka sa mga bata, humanap ka ng sarili mong anak. Tigilan mo na ang pang-aabala sa mga anak ng iba." Ngumisi si Lawrence sa kanya, kung kaya niyang makahanap ng isa, o sige. Sabay siyang inatake ng kanyang pamangkin, kapatid, at mga magulang. Hindi na siya nang ahas na ipagmalaki pa sa kanila ang pagtawag sa kanya ni Little Treasure na Second Uncle. Kinabukasan, pagkatapos ng mahimbing na pahinga sa gabi, isinama ni Luna si Momo sa Brookborn City. Ang Brookborn City ay nasa ilalim ng Northern Plains, na mas malapit sa Imperial. Mayroong dalawang magkatunggaling shopping complex at nakipag-ugnayan na si Winnie sa isa sa mga ito. Ang layunin ni Luna sa pagkakataong ito ay pag-usapan ang mga detalye. Hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa bilang boss, ngunit gusto niyang maranasan ang prosesong ito ng pagkatuto. Sa eroplano, inaayos ni Momo ang mga disenyo ni Harry habang maingat na sinusuri ni Luna ang panukala kung sakaling may anumang pagkakamali na kailangang itama. Hindi naman talaga napipilitin si Luna para sa cross-state retail store na ito dahil ito pa lang ang unang hakbang. Pulalawakin ng spirit ang ugat nito sa bawat estado sa bansa hanggang sa maging internasyonal ito. Hindi kalayuan ang Northern Plains, kaya 1 oras lang ang itinagal ng kanilang paglipad. Pagkalabas nila ng airport, nag-check-in na sila sa hotel na kanilang binok. Pagkatapos ng tanghalian, sinundan ni Momo si Luna at pumunta sa pinakamalaking shopping complex sa Brookborn City, ang New Era Mall. Sa Brookborn City, mayroong dalawang kilalang shopping complex, ang isa ay ang New Era Mall, at ang isa pa ay ang All-Star Mall. Kabanata 564. Ilang taon na ang nakalilipas, nang ibabaw ang All-Star Mall sa New Era Mall pagdating sa daloy ng mga customer at paglalagay ng produkto. Dahil sa mga pagunlad nitong mga nakaraang taon, maraming infrastruktura ang naitayo tulad ng mga paaralan, gusali ng gobyerno, at mga residential na lugar, na nag-ambag sa mas mataas na daloy ng trapiko papuntang New Era Mall. Sinamantala ng New Era Mall ang pagkakataon at lubos na itinaguyod ang kanilang mga sarili, pagkatapos ay umangat bilang pinakamalaking shopping complex ng lungsod. Ang kasunduan sa negosyo sa pagkakataong ito ay sa isa sa mga pinakamahusay na kumpanya ng damit, na ang may-ari ay nagngangalang Dylan Wilson. Mayroon siyang 8 tatak sa ilalim niya at mahusay niyang nahawakan ang mga tatak na mababa hanggang katamtaman ng klase. Ngunit ang kulang sa kanya ay isang luxury brand tulad ng Spirit. Sa panahong ito, tumataas ang popularidad ng Spirit. Kasama ng kaakit-akit na bonus para sa franchising, ito ang nagtulak kay Dylan na sumali sa kanila. Pagkalipas ng halos kalahating oras, dinala ni Luna si Momo sa New Era. Pagkatapos nilang maglakad-lakad ng ilang sandali, napagtanto nila na medyo malaki ang New Era Mall at maraming tao rin ang pumupunta rito. Kung magiging maayos ang kasunduan kay Dylan, magiging kapaki-pakinabang ito para sa paglago ng Spirit sa probinsya ng Northern Plains. Tinawagan ni Luna si Dylan para ipaalam na dumating na siya at ang kanyang assistant. Maya-maya, isang lalaking nasa katanghaliang gulang at mataba ang lumapit kay Luna at may kasamang babaeng sekretarya. "Hello Miss Windsor, ako si Dylan Wilson." Ngumiti si Dylan at nakipagkamay kay Luna. Dinala ni Dylan si Luna sa kanyang opisina. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, ipinasa ni Luna ang kanyang proposal kay Dylan habang nakangiti. "Mr. Wilson, ang mga detalye ng franchising ay nasa proposal lahat. Pakitingnan po." Tumanggo si Dylan at sinimulang seryosong pag-usapan ang panukala. "Isinama namin ang ilan sa aming mga pinakabagong gawa sa loob. Tingnan mo." Iniharap ni Momo ang isang maayos na kasuotan kay Dylan. "Ma'am, magaling." Ngumiti si Dylan. "Miss Windsor, 2 beses na akong nakapunta sa tindahan ng Spirit at gustong-gusto ko ang kalidad at mga disenyo ng Spirit. Sa pangkalahatan, sa tingin ko ay maganda ito, pero, tungkol sa presyo. Sa tingin mo ba ay maaari mo akong bigyan ng kaunting diskwento?" Sumagot si Luna, "Mr. Wilson, sigurado akong naiintindihan mo na ang kalidad ay may kaakibat na presyo. Inaasahan din namin ang pakikipagtulungan ni Mr. Wilson, kaya't binigyan namin ng espesyal na pagsasaalang-alang ang presyo." "Hey, Miss Windsor, mga negosyante tayo. Lahat tayo ay naglalayong kumita ng mas malaki, hindi ba?" May suhestyong sabi ni Dylan. "Mr. Wilson, sandaling tumigil si Luna. Kung sasabihin ko sa iyo na mas marami akong maibibigay na diskwento ngayon, ang pagkalugi ng Spirit ay kailangang mabayaran mula sa mga materyales. Magiging masama ito para sa iyo at sa mga mamimili, Mr. Wilson."
Dahil sa kasikatan at katiyakan ng kalidad ng Spirit ngayon, naniniwala akong nakikita mo mismo, bilang isang matalinong negosyante, mauunawaan mo ang buong potensyal ng Spirit. Nagliwanag ang mga mata ni Dylan habang nakatingin sa batang founder na nasa harap niya. Sinusubukan niyang makakuha ng mas mababang presyo, ngunit dahil sa kanyang karanasan, may katuturan ang sinabi niya. Ang epekto at potensyal ng Spirit sa tatak ang kanyang layunin. Haha, Miss Windsor, tapos na ang lahat. Bumalik tayo sa Imperial bukas ng magkasama. Tingnan natin ang headquarters ng Spirit at pipirmahan natin ang kontrata. Anong masasabi mo? Nakangiting sabi ni Dylan. Siyempre, tatanggapin ka namin. Tapos na. Kung mayroon ka pang mga katanungan, maaari mo akong kontakin anumang oras. Lumambot ang ekspresyon ni Luna. Pagkatapos ng maikling casual na pag-uusap kay Dylan at napagkasundoan ng oras para bumalik para pumirma sa kontrata, umalis si Luna kasama si Momo. Bumalik agad sa kanilang hotel sina Luna at Momo pagkalabas nila ng New Era Mall. Ilang sandali pa pagkaalis ni Luna, isang lalaki ang pumasok sa opisina ni Dylan. Mr. Wilson, maaari ko bang ipakilala ang aking sarili sa inyo? Ako ang marketing director ng History, ako si Landon Yates. Nakangiting tumingin ang lalaki kay Dylan. Ang History. Medyo nagulat si Dylan. Siyempre, alam niya ang tungkol sa History. Ang History ay naitatag ng mas maaga kaysa sa Spirit. Nagkataon na pareho silang may magkaparehong posisyon at estilo ng tatak. Alam ng lahat na ang dalawang luxury brand na ito ay kasalukuyang nagkokompetensya. Landon Yates, kung tama ang pagkakatanda ko, ikaw ang dating marketing director ng SF. Sumulyap si Dylan kay Landon, tila naaalala niya ito. Tumanggo si Landon, hindi itinanggi. Haha, Mr. Yates, natatakot akong sabihin na huli ka na, nakipagkasundo na ako sa Spirit. Ipapa-franchise ko ang brand ng Spirit. Pasensya na pero nasayang ang pagod mo sa pagpunta rito. Tiyak na mahuhulaan ng isang bihasang negosyanteng tulad ni Dylan ang intensyon ni Landon sa pagpunta roon. Isang kasunduang pasalita. Nag-isip si Landon, naniniwala ako na bilang isang negosyante, magiging prangka ako sa iyo. Interesado talaga kaming makipagtulungan sa iyo. Ang panukalang ito ay isinulat ko mismo. Maaari mong tingnan muna bago gumawa ng conclusion. Tinanggap ni Dylan ang panukala at matiig ang binasa ito. 2 puntos na mas mababa kaysa sa Spirit. Nabigla si Dylan, mas kaakit-akit ang alok na ito kaysa sa Spirit. Kung tatanggapin mo ang aming alok, mula sa pamamahala ng tatak hanggang sa pagbibigay at pagsasanay ng mga salespersons, gagawin namin ang mga kinakailangang pagsasaayos direkta mula sa aming punong tanggapan, at higit sa lahat. Anumang bayarin na kakailanganin para sa mga promosyon ay aming sasagutin din. Nagalok si Landon ng isang napakakakit-akit na deal. Naglaan ng ilang sandali si Dylan para mag-isip. Bueno, lahat tayo ay magkaibigan. Maghapunan tayo ngayong gabi at pag-usapan ang mga detalye. Tinawagan ni Landon si Snow pagkalabas nito ng opisina. Boss, tapos na, sabi ko na nga ba, walang kwenta ang marketing director ng Spirit. Tinapos niya ang tawag ng may malawak ng ngiti, saka umalis. Kinabukasan, sa kwarto ng hotel, nakatanggap si Luna ng bigla ang mensahe mula kay Dylan. Sinabi niya na pagkatapos ng mahabang pag-iisip, napagdesisyonan nilang isuko ang Spirit at piliin ang History. Ang pangunahing dahilan ay dahil mas maganda ang alok ng History. Paano siya nagkaganito? Sinira ni Mr. Wilson ang pangako niya sa atin. Ipinahayag ni Momo ang kanyang kawalan ng katarungan sa sitwasyon. Masyado tayong naging pabaya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, dapat tayong pumunta roon at kumpirmahin ng direkta sa kanya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Luna. Hindi siya masyadong nagsalita at dumiretso sa New Era Mall. Sa kanya napagtanto na mas maaga palang nagdesisyon si Dylan. Inimbitahan niya si Luna para sa tanghalian pero wala siyang sinabi tungkol sa franchise ng Spirit. Kabanata 565. Nalaman ni Luna na pagkatapos niyang umalis, ang marketing director ng History na si Landon Yates ay mabilis na pumunta kay Dylan para kausapin ito. Pagkadalaw niya, tuluyan ng tinalikuran ni Dylan ang franchising ng Spirit at pinili ang History, hindi na kailangang hulaan pa ang nangyari. Habang palabas na siya ng New Era Mall, tinawagan ni Luna si Winnie at pinapunta agad sa Brookborn. Tila napaka-eksperto ng marketing director ng History. Sa ganitong sitwasyon, si Winnie lang ang maaasahan niya. Sana may solusyon siya. Kinahapunan, nagmadaling pumunta si Winnie sa Brookborn at tumuloy sa hotel na kinaroroonan ni Luna. Sa video call kanina, sinabi na ni Luna kay Winnie ang sitwasyon, pero inulit niya ulit ito pagkatapos nilang magkita. Sumuko ka na sa New Era, diretsong sinabi ni Winnie ang kanyang iniisip. Sumuko ka na, alas ko, sigurado ka ba? Nag-alinlangan si Luna, sasabihin ba ito ni Winnie? Tama, sagot ni Winnie, pumunta rito ang marketing director ng History na handang-handa. Gusto niyang makipagdigma sa presyo. Kung makikipag-ayos tayo sa kanya, hindi tayo mananalo. Sa katunayan, matatalo tayo kahit makuha natin ang kasunduan. Anong ibig mong sabihin, Director Roosevelt? Medyo naguluhan si Momo. Simple lang. Gusto ng History ng digmaan sa presyo, kaya binigyan nila ang New Era ng pinakamababang presyo na nangangahulugang hindi kikita ang History. Kung babawiin natin ang kasunduan, mas mababang presyo lang ang maya-alok natin, na masama para sa Spirit. Maaari pa nga nitong makaapekto sa kalidad ng ating produkto. Hindi kailangang umabot ng ganoon para lang sa New Era, paliwanag ni Winnie.
Direktor Roosevelt, ang ibig mo bang sabihin ay kung may babalik natin ang kasunduan, masasaktan tayo, at titigil na ang history sa pagbibigay ng mas matamis na kasunduan dahil nakamit na nila ang kanilang layunin. Kung hindi natin susubukan, mapupunta rin ang new era sa history. Kahit na maliit lang ang kanilang kita, magandang promosyon pa rin ito para sa brand ng history, sabi ni Luna. Tama iyan. Tumanggo si Winnie at lubos na naunawaan ni Luna ang sitwasyon. Nagulat si Luna. Sino nga ba talaga ang marketing director ng history? Gumawa siya ng siguradong senaryo para sa kanyang sarili. Kung gusto ng Spirit na mabawi ang new era, kailangan nilang magbayad ng halaga. Sa kabilang banda, kung walang gagawin ng Spirit, makakabuti ito sa history. Kahit na mabawi pa nila ang kasunduan o hindi, matatalo pa rin ang Spirit sa alinmang paraan. Natigil na ngayon ang Spirit sa isang mahirap na posisyon. Hindi maganda ang pag-abante o pag-atres. So, natalo tayo. Medyo nadismaya si Luna ng maaga ng history ang una nilang kasunduan sa pagitan ng mga estado. Talo, kakasimula pa lang ng laro. Nagliwanag ang malamig na mukha ni Winnie nang pag-usapan niya ang isang paksang may kinalaman sa kanyang larangan ng kadalubhasaan. Pero, Direktor Roosevelt, kakasabi mo lang na kahit anong gawin natin, matatalo tayo, kaya ano ang dapat nating gawin? Naguluhan si Momo. Hindi lang si Momo, maging si Luna ay hindi maintindihan kung ano ang iniisip ni Winnie. Bukod sa New Era, mayroon pa tayong ibang angkop na pagpipilian. Ito ay ang kalaban ng New Era, ang All-Star, sagot ni Winnie. All-Star Mall. Napaisip si Luna nang marinig niyang binanggit ni Winnie ang All-Star. Sa mga nakaraang taon, bagamat mas mahusay ang performance ng New Era kaysa sa All-Star sa pangkalahatan, hindi ibig sabihin ito na hindi maganda ang performance ng All-Star. Sa halip, talagang may kakayahan ng All-Star, lalo na ang mga luxury franchise retail store nito. Maganda ang performance ng All-Star sa aspetong ito at pare-pareho ang daloy ng mga customer, paliwanag ni Winnie. So, Direktor Roosevelt, ang sinasabi mo ba ay dapat tayong pumunta sa All-Star? Medyo naintindihan ni Luna ang intensyon ni Winnie. Sa totoo lang, nakausap ko na ang mga tao mula sa All-Star. Interesado rin silang makipagtulungan sa atin, sabi ni Winnie. Kung gayon, bakit mo ako pinapante kay Dylan sa New Era? Napagtanto ni Luna na hindi niya talaga maintindihan ang babaeng ito. Boss, kung kayo ni Momo ang unang pumunta sa All-Star, hindi ba't ibig sabihin noon ay kailangan na nating isuko ang All-Star at pumunta na lang sa New Era? Sagot ni Winnie. Nagulat sina Momo at Luna. Ang ibig sabihin ni Winnie ay mayroon na siyang conclusion na ilagay ang Spirit sa All-Star, at hindi sa New Era. Siya at si Momo ay niloko at ginamit ni Winnie. Nawala nang masabi si Luna. Niloko niya ang sarili niyang amo. Ang sama ng loob niya. Tiyak na babawasan niya ang sweldo niya. Napagtanto ni Winnie ang iniisip ni Luna at tumawa. Boss, hindi yan ang iniisip mo. Ang pinakamagandang sitwasyon ay ilagay ang brand natin sa All-Star at New Era, pero dahil interesado ang history, bibigyan na lang natin sila ng New Era. Hindi naman yan malaking problema. Nagningning ang mga mata ni Luna. Talagang naantig siya na si Winnie ay lubos na nakatuon sa pakikipaglaban para sa Spirit. Direktor Roosevelt, ang galing mo talaga. Kung nauna lang sana tayong pumunta sa All-Star at sinimulan ng history ang digmaan sa presyo, sa kanila na lang natin ito ibibigay. Pero ngayong pinili na ng history ang New Era, para talunin tayo, halos walang tubo ang kanilang inialok na panukala. Ibig sabihin, sa sandaling pumasok ang history sa probinsya ng Northern Plains, talo na sila. Humanga talaga si Momo kay Winnie, at tuluyan nang nakalimutan ang dati nitong pagkadismaya sa kanya. Inagaw ng history ang New Era gamit ang halos walang alok na tubo at malamang ay nakangiti na ito ng abot-tenga ngayon, hindi alam na natalo na sila. Kung hindi dahil kay Winnie, kahit paplano ng history na magtayo ng tindahan sa New Era, hindi sana sila magkakaroon ng ganito kalaking tubo. Malaki sana ang magagastos nila at mag-alok din ng malaking diskwento kay Dylan. Direktor Roosevelt, paano mo nalaman na tiyak na darating ang history at makikipagkompetensya sa atin? Medyo nalilito pa rin si Momo. Siguro ay nahulaan ni Winnie ang hinaharap. Sumagot si Winnie, ang kasalukuyang marketing director ng history ay si Landon Yates at nagtrabaho na siya sa SF dati. Noong panahon niya roon, gumamit siya ng mga katulad na taktika para talunin ang maraming malalakas na kalaban para sa SF. Dahil tayo na ngayon ang pinakamapanganib na kalaban ng history, tiyak na may gagawin siya laban sa atin. Paano kung hindi pumunta si Landon? Tanong ni Momo. Tiningnan ni Winnie si Momo na parang isang tanga. Kung hindi, parehong mapapasa atin ang New Era at All-Star. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ngayon, alam ko na kung ano ang isang tunay na taktika. Sa tingin ko kailangan kong ilibre si Miss Freya ng isa pang pagkain. Ngumiti si Luna. Mata sa mata, mas malayo ang naisip ni Winnie kaysa kay Landon. Hindi naman talaga interesado si Winnie sa New Era. Karamihan sa mga tatak ng damit doon ay iminungkahi ni Dylan, na nangangahulugang ang New Era ay hindi pa talaga nagkaroon ng tindahan ng mamahaling damit noon, kaya mababa ang potensyal ng merkado doon. Kung tungkol naman sa All-Star, nagsimula silang kumuha ng mga mamahaling tatak ng damit maraming taon na ang nakalilipas at marahil sila ang pinakamaagang gumawa nito sa probinsya ng Northern Plains, na siyang nagpatanyag sa All-Star sa mga potensyal na customer na magastos. Kabanata 566. Malinaw ang kahulugan ng Spirit. Ito ay inuri bilang isang high-end luxury brand.
Bagamat mas marami ang human traffic ng New Era kaysa sa All-Star, malinaw na hindi sila ang tina-target ng Spirit. Iba ang All-Star, marami itong high-end customers. Sa loob lamang ng 2 araw, nakipag-usap sina Luna at Winnie sa All-Star at sa wakas ay pumirma na sa kontrata para sa pagbubukas ng isang retail store. At mas may kakayahan pa ang retailer na ito kaysa kay Dylan ng New Era. Isa ito sa mga shareholder ng All-Star. Nitong mga nakaraang araw, sinamahan ni Winnie si Luna na maglakbay pabalik-balik sa Northern Plains at abala sa pagtulong sa retailer ng Spirit na ilunsad ang kanilang negosyo ng personal. Dahil dito, nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya ang mga shareholder ng All-Star. Hindi inaasahan para kay Luna, sa unang araw ng kanyang trabaho, may nakasalubong siyang pamilyar na mukha sa All-Star. Scarlett Lane. Hindi siya nagulat nang makasalubong niya si Scarlett sa Brookborn. Mas nagulat siya nang makita ang lalaking katabi niya. Matangkad at gwapo ang lalaki. Mukhang napakabata nito at may hawak na magkahalong malalaki at maliliit na supot na may kasamang ice cream sa isang kamay. Maingat niya itong inaalagaan. Miss Windsor, ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ko akalain na makikita pa pala kita rito. Hindi pa pala ako nakapagpasalamat sa iyo sa huling pagkakataon. Maghanap tayo ng lugar para kumain ng sabay, mungkahi ni Scarlett nang makita niya ito. Ibang-iba siya sa dati niyang hysterical at maputlang babae. Ang Scarlett ngayon ay nagpapakita ng kahinahunan ng isang babae at talagang maganda ang itsura. Tila namumuhay siya ng malusog at maswerte. Ito ay, tumingin ang lalaki kay Luna at nagtanong. Si Luna Windsor, nabanggit ko na siya sa iyo dati. Oh, ikaw pala si Luna. Agad na nagpakita ng mabait na ekspresyon ng lalaki. Kung ganoon, dapat nga namin siyang ilibre ng pagkain. Libre ka ba ngayon? Nang makabawi si Luna mula sa kanyang pagkagulat, prangka siyang sumagot, oo naman. Siyempre, wala akong tutol na ilibre ninyo ako ng tanghalian. Kalaunan sa isang kalapit na restaurant, alam ng lalaki na dahil nandito siya, hindi sila makakapag-usap ng malaya, kaya hindi na niya sila inistorbo at umalis pagkatapos silang ihatid sa restaurant. Tawagan mo ako kapag tapos ka na, susunduan kita. Ma'am, tugon ni Scarlett. Pagkaalis niya, sumando si Scarlett sa upuan niya at tumingin kay Luna, saka nagtanong, nag-shoot ka ba kamakailan lang? Katatapos ko lang mag-shoot ng pelikula. Kung magiging maayos ang lahat, malamang ay malapit na itong ipalabas sa mga sinehan, sagot ni Luna. Sinong direktor? Si Daniel Winston. Nagkataon naman, ang unang pelikulang kinunan ko ay kasama si Director Winston. Hindi napigilan ni Scarlett na sabihin ito ng may kalungkutan. Gumanap si Scarlett sa pangalawang pelikula ni Daniel na, Love is in the Future, bilang ang babaeng bida. Ang pelikulang iyon ay isa pa ring hindi kapani-paniwalang klasiko at ito rin ang nagpatatag sa katayuan ni Scarlett sa industriya ng libangan. Nakakalungkot, si Scarlett ay anak ng isang mayamang pamilya. Sumali lamang siya sa industriya ng libangan para sa kasiyahan. Sa wakas, sa isang pelikula lamang siya umarte bago nagpakasal. Gayunpaman, kahit na matagal na siyang umalis sa industriya, may prestihiyo pa rin ang kanyang pangalan, kaya naman maraming tao ang interesado ng mabunyag na may relasyon siya kay Bill Dizon. Pagkatapos magpalitan ng ilang karaniwang usapan, tumingin si Scarlett kay Luna para sabihin, wala ka bang gustong itanong? Matagal nang mausisa si Luna, pero pakiramdam niya ay hindi magandang magtanong ng sobra. Pero dahil si Scarlett mismo ang nagtanong, napagdesisyonan niyang sumingit na lang, Senior, ang lalaking iyon ay asawa ko, sagot ni Scarlett, natuwa sa tunog ng pagtawag sa kanya ni Luna bilang, Senior. Balak sanang itanong ni Luna kung nakipaghiwalay na ba siya kay Bill. Mukhang hindi na niya kailangan. Hindi lang sila naghiwalay, mabilis pa siyang nag-asawang muli. Hindi nakakapagtaka na lumitaw siya sa Brookborn. Lumalabas na nagpakasal na siya at lumipat dito. Agad na nagpakita sa kanya ng thumbs up si Luna. Ang galing. Natawa si Scarlett sa reaksyon niya. Ako ba? Siyempre naman, sa totoo lang, medyo nag-alala ako bago ito. Natatakot ako na baka maging malambot ang puso mo. Nakita kong mahal mo talaga si Bill. Total, pinatawad mo pa nga siya noong nagkaroon siya ng karelasyon, pero buti na lang, isa kang tunay na diyosa. Pinutol mo siya agad. Yumuko si Luna habang nakakuyom ang mga kamao bilang tanda ng paggalang. Pinilit ni Scarlett na ngumiti. Hindi ako kasing prangka ng sinasabi mo. Dahil sa masyado akong hindi makapagdesisyon kaya pinatagal ko ito ng maraming taon, hanggang sa punto na kung hindi dahil kay Katie na sumulpat sa aming pintuan at ipinakita sa akin ang kanyang tunay na kulay. Baka inulit ko na talaga ang aking mga pagkakamali. Pumunta talaga si Katie sa bahay mo. Naisip na ni Luna kung paano nangyari ang sitwasyon. Kahit na sa tingin ko dapat ay nakipaghiwalay ka na, hindi ba't napakagaan lang ng pagpapabiya mo kay Katie? Ngumisi si Scarlett, mukhang hindi ka naman nagbabasa ng balita nitong mga nakaraang araw. Kumurap si Luna at inosenteng ibinuka ang kanyang mga kamay. Balita ba sa pananalapi ang tinutukoy mo? Nagbabasa lang ako ng entertainment section. Nabangkarote si Bill, sabi ni Scarlett. Bankrupt, tapos si Katie. Kahit medyo nagulat si Luna, ayon pa rin ito sa kanyang mga hula. Sa sitwasyong iyon, malamang ay nasira na ni Lucas ang mga ari-arian ng New Era, at dahil itinaboy pa nila si Scarlett, natural lang na iisa na lang ang daan. Ano sa tingin mo? Tumingin sa kanya si Scarlett. Napataas ang kilay ni Luna. Nagpalaglag ba siya, tapos tumakas. Bankrupt na si Bill Dizon, kaya walang paraan para patuloy na makasama niya si Katie.
Sa kanilang plano, inakala nilang makikipag-kompromiso si Scarlett at tutulong upang iligtas ang kumpanya, pagkatapos ay maaari silang magpatuloy sa pakikipagsabwatan at tamasahin ang luho ng kayamanan, ngunit hindi nila inaasahan na hindi gagawin ni Scarlett ang kanilang nais. Sa huli, ang dalawa ay naiwan na walang anuman. Nalugi ang kumpanya at pagkatapos ipalaglag ni Katie ang kanilang anak, agad na tumakbo pabalik si Bill para hanapin ako. Nag-aalalang ekspresyon ang ipinakita ni Luna. Dahil sa personalidad niya, siguradong kumapit siya ng tuluyan sa iyo at ayaw pumayag sa diborsyo. Tama ba ako? Nahulaan mo na. Kung gayon, paano mo siya napaalis sa huli? Ano pa bang magagawa ko sa ganitong klaseng mga tao? May kinuha ang pamilya ko para bugbugin siya, tapos agad siyang umayos ng pagkakaintindi. Kung hindi, sa tingin mo ba ay naipagamit ko sa kanya ang loika sa ibang paraan? Nagpakita si Luna ng ekspresyon ng kasiyahan. Mukhang tuluyan ng binitawan ni Scarlett ang walang kwentang iyon. Yung kasama mo ngayon, mukhang maayos naman ang pakikitungo niya sa iyo. Nang banggitin niya ang lalaking iyon kanina, medyo lamambot ang malamig na ekspresyon ni Scarlett sa simula. Ma'am, siya nga, napakabait niya sa akin, matagal na niya akong gusto, pero hindi ko siya kailanman naisip dahil mas bata siya sa akin ng 5 taon. Noong mga panahong iyon, akala ko bata pa siya at hindi naniniwalang seryoso siya. Naramdaman ko rin na hindi maaasahan ang mga anak ng mayayamang pamilyang tulad niya, pero sino ang mag-aakala na hinintay niya ako ng ganito katagal? Agad niya akong hinanap nang marinig niyang nakipaghiwalay na ako. Noong una, hindi ko pa rin siya matanggap dahil pakiramdam ko ay mababa ang aking pagkatao at tiyak na hindi papayag ang pamilya niya na magpakasal siya sa isang babaeng diborsyade at mas matanda sa kanya ng maraming taon. Kumunot ang noo ni Luna. Medyo nakakainis talaga ito. Kung gayon, ano ang nangyari? Nagpatuloy si Scarlett na may mas malambing na ekspresyon, kung gayon, prank akong sinabi sa kanya na mahirap para sa akin na mabuntis at maaaring hindi ako magkaanak sa buong buhay ko. Gusto ko siyang umatras, sa wakas, nasuri na siya sa ospital at sinabi sa akin na nagkataon lang. Hindi rin siya fertile. Kabanata 567. Natulala si Luna at napabulalas, wow. Talaga bang, hindi siya fertile? Nahihiyang hinawakan ni Scarlett ang ibabang bahagi ng kanyang tiyan at sinabing, buntis ako, ano sa tingin mo? Agad na tuwang-tuwa si Luna. Wow, talaga, buntis ka, binabati kita. Hindi na kailangang magtanong pa. Halatang nagsinungaling sa kanya ang lalaking iyon. Nang makita ni Scarlett ang tunay na kagalakan ng dalaga para sa kanya, naantig ang kanyang damdamin. Salamat. Nang pag-usapan niya ito, may natitira pa ring bakas ng pangamba si Scarlett. Nang una kong malaman na buntis ako, natakot ako. Akala ko kay Billy yun at handa na akong magpalaglag. Sa kalagitnaan ng proseso, nalaman niya at sinabi niya sa akin ang totoo. Pagkatapos ay dinala niya ako sa ospital para sa isang detalyadong check-up. Mula sa timeline, ipinakita na anak nga niya iyon, kaya pumayag din ang mga magulang niya na kami na lang. Nakinig si Luna, nakataas ang kanyang balahibo. Mabuti na lang at patas ang pakikitungo ng tadhana sa mga mabubuting tao. Sa wakas ay hinintay na niya ang pagdating ng isang buhay at ito ay malapit ng matupad. Tungkol naman kay Katie, tinatamad na akong alamin pa kung kumusta siya, pero may nagsabi sa akin na narinig nilang iniiwasan na siya dahil sa masamang reputasyon niya, kaya ngayon ay napunta siya sa paggawa ng ganoong klaseng mga pelikula. Nang banggitin niya muli si Katie, mas kumalma ang ekspresyon ni Scarlett, na parang kakausap lang niya tungkol sa isang estranghero. Pasensya na talaga sa hindi ko pagkakaintindi sa'yo noon at nasabi ko ang lahat ng iyon sa'yo. Ngayon, hindi ako maaaring uminom ng alak, kaya tiyan na lang ang ipapalit ko at iinuman ko ito para sa'yo. Paumanhin ni Scarlett sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Bukod sa paghingi ng tawad, mas lalo pa siyang nagpapasalamat. Kung hindi dahil kay Luna na nagbunyag ng mga kasinungalingan ni Bill noon, hindi sana niya nararanasan ang buhay niya ngayon. Mabilis na ibinalik ni Luna ang toast at sinabing, huwag kang mag-alala, wala kang alam noon. Medyo nag-aalalang tiningnan siya ni Scarlett na parang may gusto siyang sabihin, pero sa huli ay sinabi na lang niya, sana ay maayos din ang lahat para sa inyo ng taong iyon. Salamat, medyo nagulat si Luna at tinaas ang kanyang kilay. Akala ko ba papayuhan mo akong huwag mahulog sa nakamamatay na atraksyon na yan? Tumawa si Scarlett, kung ako yun, malamang hindi ko rin tutulan ang isang lalaking tulad ni Lucas Ford. Isa pa, bata ka pa. Isa pa, nakikita kong may gusto sa'yo si Lucas. Simula nang mabuntis ako, pakiramdam ko, lahat ay posible sa mundong ito, hindi ba? Siyempre, matagal ko nang iniisip yan. Matapos marinig ang isang kwentong puno ng positibong enerhiya, medyo gamaan ang loob ni Luna. Pagkatapos humiwalay kay Scarlett, bumalik si Luna sa hotel at naghanda para sa ikalawang araw ng paglulunsad ng negosyo. Hindi inaasahan, muli niya itong nakita sa seremonya ng paglulunsad. Miss Lane, ay hindi, Mrs. Grayson. Nandito lang ako para tumingin, hindi ba ako malugod na tinatanggap? Nang makita niya ang gulat na ekspresyon ni Luna, nang asar si Scarlett. Siyempre, malugod kang tinatanggap. Medyo nagulat lang ako, buntis ka pa naman, sigurado ka bang ayos lang? Nang magkausap sila kahapon, casual lang na nabanggit ni Luna ang dahilan kung bakit siya nasa Brookborn at sandaling naikwento ang tungkol sa launch ngayong araw. Pero hindi niya inasahang pupunta ito ng personal para suportahan siya. Kaunting lakad lang naman ito. Ano bang problema ang pwedeng mangyari? Huwag mo akong ituring na parang salamin na madaling mabasag.
Mabilis na sagot ni Scarlett, marahil sanay na siyang pag-alitan ng asawa niya sa bahay. Pero paano mangangahas si Luna na maging pabaya? Agad niyang ay nalalayan ang buntis. Mrs. Grayson, nandito na po kayo. Paumanhin at hindi ko kayo nasalubong sa labas. Maging ang taong namamahala sa All-Star ay napatayo sa gulat at paggalang nang makita si Scarlett, kaya dali-dali itong lumapit upang bumati. Pumunta ako para suportahan ang isang kaibigan. Casual na tugon ni Scarlett. Hindi lang reyna si Scarlett ng mga prestihiyosong pamilya sa Imperial, ang asawa niya ay mula rin sa isa sa pinakakilalang angkan ng mga tycoon. Kaya naman hindi nila inakalang kaibigan niya ang may-ari ng Spirit. Agad na tumaas ang paggalang at pagpapahalaga ng taong namamahala sa All-Star sa tindahang ito. Mrs. Grayson, dito po. Kung alam ko lang na darating kayo, pinatakpan ko na sana ang bawat sulok ng lugar na ito baka sakaling may mabangga kayo. Alam ng lahat kung gaano kalambing at kalaga si CEO Grayson sa kanyang asawa. Napanganga na lang si Luna sa gilid. Hindi masama, may talento pala ang taong ito sa pagsipsip. Hinawakan ni Scarlett ang kanyang noo, kunwaring nagdurusa. Nakikita mo yan, kahit saan ako magpunta, ganito ang nangyayari. Kailangan kong tiisin ang ganitong mga araw sa loob ng 7 buwan pa. Ngumiti si Luna ng nanunukso. Kawawa ka naman. Habang sinasabi iyon ni Luna, hindi niya akalaing, darating ang araw na siya ang higit na kahahabagan. Hindi kalayuan, bakas ang matinding pagkamangha sa mga mata ni na Winnie at Momo habang pinapanood kung paano masayang nakikipagkwentuhan si Luna kay Scarlett. Kanina lamang, nag-aalala pa sila kung sino ang tamang taong iimbitahan para sa pagbubukas ng kanilang retail store sa Brookborn. Ngunit sino ang mag-aakalang inimbitahan ni Luna ang paboritong ginang ng Brookborn mula sa pamilyang Grayson? Hindi lang siya sikat sa industriya ng aliwan ng pamilya niya at ng kanyang asawa ay mga kilalang personalidad rin sa publiko. Perpektong tumugma ito sa niche at demand ng Spirit. Hindi nagtagal, nakita nila na mas naging maganda pa ang epekto ng pagbisita ni Scarlett kaysa sa inaasahan nila. Dahil buntis si Scarlett, bihira na siyang lumabas at matagal na ring hindi nagpapakita sa media. Ngunit nang kumalat ang balita sa Brookborn, dagsa ang mga mamamahayag. Nakaakit pa ito ng maraming high-end at die-hard fans ni Scarlett. Sa unang araw pa lamang ng pagbubukas, halos maubos ang paninda ng Spirit sa retail store nito sa All-Star, at umabot sa milyon-milyon ang kita sa unang araw pa lang. Kung ikukumpara, ang store ng History na nagbukas kahapon ay tila medyo tahimik lang. Ang kanilang 2 araw ng benta ay hindi pa nga umabot sa kinita ng Spirit sa All-Star. Matapos ang seremonya ng pagbubukas ng All-Star, nanatili si Luna ng ilang araw pa para masubaybayan kung paano tatakbo ang Spirit sa All-Star. Sa ilang araw na pagmamasid, mukhang promising ang turnover rate ng All-Star araw-araw. Lubos na humanga ngayon si Luna sa matalinong estratehiya ni Winnie. Talaga namang mas mataas ang bilang ng high-end na kliyente ng All-Star kumpara sa New Era, kaya ito ang perpektong panimulang punto para sa Spirit sa Northern Plains Province. Para naman kina Winnie at Momo, tila mahiwaga talaga si Luna. Palagi siyang may mga hindi inaasahang sorpresa para sa kanila sa bawat pagkakataon. Ang pagbisita at suporta ni Scarlett ang tunay na makapangyarihang susi na nagdala sa Spirit upang makilala sa Northern Plains Province. Ngayon, labis na nagsisi si Dylan mula sa New Era. Kung alam lang niya na ganito ang magiging resulta, hindi niya sana binago ang kanyang mga sinabi noon. Pero wala namang gamot sa pagsisisi. Tapos na ang lahat. Agad na kumalat ang balita sa Imperial. Nang marinig ito ni Snow, sumabog ang kanyang galit at walang awang sinitis si Landon. Hindi niya inasahan na hindi lang makakakuha ng deal ang Spirit sa All-Star Mall, kundi pupunta pa si Scarlett para ipakita ang suporta. Wala namang ganoong impluwensya ang All-Star, kaya tiyak na Spirit mismo ang naging bite kay Scarlett. Grabe, ano ba itong nangyayari nitong mga nakaraang araw? Wala namang isang bagay na naaayon sa plano. Naiinis si Snow habang kinukuha ang telepono at naiinip niyang sinabi sa kabilang linya, kumusta na ang gawaing pinapagawa ko sa iyo noong nakaraang beses? Bakit wala pa ring resulta? Anong pagmamadali mo? Nahuli na ang target. Maghanda ka na para hilahin ang lambat, sagot ng lalaki sa kabilang linya nang walang pakialam. Kabanata 568. Nakahinga ng maluwag si Snow bago sumilay ang isang masamang tingin sa kanyang mga mata. Medyo malupit ka kapag ginawa mo yan. Sa ganoong paraan, mas magmumukha kang makatotohanan. Huwag kang mag-alala, anak, hindi mo kailangang turuan ako ng mga bagay na ito. Huwag mong kalimutan ang gusto ko. Hininaan ng lalaki ang kanyang boses. Medyo naiinis ang tono ni Snow. Hindi ba't sinabi ko na hahanap ako ng oras para tulungan kang ipadala ang mga bagay na iyan? May mga stock na darating mula Los Angeles papuntang Imperial sa susunod na buwan. Walang magiging problema, kailangan mo lang akong tulungan na matapos ito ng maayos, at pagkatapos ay magiging maayos na ang lahat. Sa Platinum Palace sa Imperial. Sa silid-aralan, nakahiga ang Little Bun sa mesa ng kanyang ama at ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa lalaki, nang hindi kumukurap. Tinanong niya ito sa ika-16 na pagkakataon ngayon, kailan uuwi si Mommy. Nitong mga nakaraang araw, ang pag-uusap nina Lucas at Little Treasure ay ganito. Kailan uuwi si Mommy? Bakit wala pa si Mommy sa bahay? Uuwi ba si Mommy ngayon? Uuwi ba si Mommy bukas? Malinaw na mas mahirap pakitunguhan ng isang anak na nakapagsasalita kaysa sa kapag hindi siya makapagsalita.
Bago ito, mga mata lang ang gamit niya sa pag-atake, pero ngayon ay boses na rin ang kaya niyang gamitin. Kumunot ang noo ni Lucas at isinara ang laptop sa harap niya, saka inihilig ang ulo at tumingin sa anak niya ng may komplikadong ekspresyon. Nitong mga nakaraang araw, tinawag ni Little Treasure sina Mommy, Lolo, Lola, at maging ang second uncle. Kahit na palaging nababaliw si Lucian kapag kinakausap siya ni Little Treasure, nakikita niyang gustong-gusto talaga ni Little Treasure si Lucian dahil ito ang pinakamadalas makipag-usap sa kanya at halos palagi itong sumasagot. Pero, hindi pa niya, naririnig ni minsan na tinatawag siyang, Daddy, ni Little Treasure. Tuwing hinahanap siya ni Little Treasure, tungkol lang kay Luna ang tinatanong niya. Bukod doon, wala na siyang ibang sinasabi. Ang sabihing hindi siya naabala ay pagsisinungaling. Little Treasure, halika rito, mag-usap tayo, sabi ni Lucas habang kumakawi sa anak. Abala si Little Treasure sa paghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina, kaya wala siya sa ganang makipagkwentuhan. Kitang-kita na hindi siya masaya. Ayaw mo ba akong tawaging Daddy? Diretsahang tanong ni Lucas sa kanya. Nang marinig ni Little Treasure ang sinabi ni Lucas, agad nanigas ang maliit niyang mukha. Totoo nga ayaw ng bata, kaya sinasadya niyang huwag itong tawagin. Bakit? Maaari mo bang sabihin sa akin? Tanong ni Lucas, pilit pinapalambot ang kanyang boses. Pero mas lalong sumama ang ekspresyon ng batang lalaki ngayon, hanggang sa puntong ayaw na niyang makipag-usap kay Lucas. Agad niyang kinuha ang kanyang writing board na matagal na niyang hindi nagagamit. Kahit na nagsasalita na siya ngayon para ipahayag ang kanyang sarili, hindi pa rin nagbabago ang ugali niyang magdala ng kanyang writing board kahit saan. Pagkatapos, nakita ni Lucas ang kanyang anak na nagsusulat ng may pagmamatigas sa pisara, kasalanan mo ang lahat. Kasalanan ko lahat. Nang mabasa ni Lucas ang tatlong salita, nalito siya. Anong ibig mong sabihin? Puno ng kalungkutan at galit ang mga mata ng Little Bun habang patuloy siyang nagsusulat, kasalanan mo kung bakit hindi ipinanganak si Little Treasure mula sa sinapupunan ni Mommy. Gusto ni Little Treasure na ipanganak mula sa sinapupunan ni Mommy. Namula ang mga mata ng batang lalaki habang hawak niya ang board, ang ekspresyon sa mukha niya ay parang maiiyak na. Alam niyang kahit na palaging mabuti sa kanya si Tita Luna, hindi ito ang tunay niyang ina at hindi ang taong nagluwal sa kanya. Nang maisip niya ito, lalo siyang nagalit sa ama. Bakit hindi siya isinama ni Daddy, kay Tita Luna? Nang makita ni Lucas ang mga sinabi ng kanyang anak, sandali siyang natigilan at natulala, pagkatapos ay hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Ang loika ng batang ito. Malinaw na gugustuhin niya sanang ipanganak siya ni Luna, pero kung anak nila iyon, hindi si Little Treasure iyon. Sa kasamaang palad, hindi maipaliwanag ni Lucas ang lahat ng ito kay Little Treasure. O baka naman, hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Naunawaan din ito ni Little Treasure ng malalim. Galit, sama ng loob, at pakiramdam niya ay nagawan siya ng mali. Bakit hindi siya maaaring maging tunay na anak ni Tita Luna? Sa loob ng study room, biglang tumigil ang atmosfera sa pagitan ng mag-ama. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lucas. Si Luna pala iyon. Hello. Big Boss, namimiss mo ba ako? Masayang boses ng dalaga ang narinig niya mula sa kabilang linya ng telepono. Base pa lang sa tono niya, siguradong maganda ang naging reaksyon niya. Oo, hindi pa niya ito namimiss ng higit sa sandaling ito. Asawa ko, kung hindi ka uuwi agad, hindi ko na kayang harapin ang anak mo. Hehe, sasakay na ako sa flight ko. Darating ako sa Imperial mamayang gabi pero medyo gabi na kapag nakarating ako, kaya hindi ko naiistorbahin ang tulog mo. Hahanapin ko kayo ni Little Treasure bukas ng umaga. Susunduan kita. Kasama ko sina Momo at Director Roosevelt. Gusto mo ba talagang takutin silang dalawa? Sasakay na lang ako ng taxi pa uwi. Magaling na bata. Oh, tulog ba si Little Treasure? Kung hindi pa, pwede ba akong magsabi ng kahit kaunti sa kanya? Pagkatapos, iniabot ni Lucas ang telepono sa anak niyang kanina pa naiinip na naghihintay sa tabi niya. Mommy, nang marinig ng Little Bun ang boses ni Luna, mas naging masunurin ang ekspresyon nito na para bang ibang tao siya kumpara sa galit na si Little Treasure kanina. Kasabay nito, sa kalaliman ng gabi, sa isang underground casino, nakatitig si Noah sa mga barahan na hawak niya at nagsimulang pagpawisan ang kanyang mga palad habang ang lahat ng nasa paligid niya ay nanunood ng may mahigpit na titig. Sa wakas, unti-unting naibunyag ang huling baraha, at sa sandaling naibunyag ito, ang mga masasamang kaibigan ni Noah ay emosyonal na napatayo mula sa kanilang mga upuan at mabilis na inihagis ni Noah ang mga baraha sa kanyang mga kamay habang idineklara niya, straight flush. Ibigay mo sa akin ang pera ko. Isang tambak ng chips ang itinulak palayo at mukhang tuwang-tuwa si Noah. Plano na niyang libutin ang mundo pagkatapos niyang makapagtapos, ngunit tiyak na hindi papayag ang kanyang pamilya at nagpatupad pa ng parusang pinansyal laban sa kanya. Matatag din ang kanyang kapatid na babae rito, tiyak nakakampi ito ng pamilya at tumangging magbigay kahit isang sentimo. Kamakailan lang, nag-iisip siya ng mga paraan para makapag-crowdfund, kaya nang marinig ng mga kaibigan niya ang tungkol sa sitwasyon niya, iminungkahi nila na subukan niya ang kanyang swerte rito. Kahit na mapaglaro siya, alam niyang hindi siya dapat masangkot sa ilang bagay tulad ng pagsusugal. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang kailangan na niya ng pera at nang makita niyang marami sa kanyang mga kaibigan ang nanalo ng malaki, nagpasya siyang subukan ito. Noong una, hindi siya nang ahas na sumugal ng sobra, ngunit nasa panig niya swerte ngayon at nakaipon siya ng ilang milyong chips sa maikling panahon.
Sumunod, naglaro si Noah ng 3 rounds pa at napanalunan niya ang lahat ng mga ito. Sa una, naramdaman niyang nakaipon na siya ng sapat na pera at handa nang umalis, ngunit dahil sa pakiramdam niya ay napakaswerte niya, hindi niya matiis na umalis at nagpas siyang magpatuloy sa paglalaro. Dahil sa panghihikayat ng kanyang mga kaibigan. Hindi kalayuan sa isang sulok, isang lalaking may parisukat na mukha, blonde ang buhok at hubad ang mga braso ang nagpakita ng malaswang ngiti. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag, sumabit na ang malaking isda, hilahin na ang lambat. Hindi nagtagal matapos ibaba ng lalaking may buhok na blonde ang telepono, isang matangkad na lalaking nakasuot ng makapal na gintong kadena ang sumingit sa karamihan ng hindi kumukurap at naglakad papunta kay Noah. Hoy, nakababatang kapatid. Kalahating araw kitang pinagmamasdan at lahat sila ay nagsasabing swerte ka ngayon pero hindi ako lubos na naniniwala sa kanila. Nang ahas ka bang makipaglaro sa akin ng malaking taya? Sige lang, hindi ako takot sa'yo. Kabanata 569. Pagkalipas ng isang oras, nawala na ni Noah ang lahat ng kanyang panalong chips. Tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng gintong kadena bago kinuha sa kanya ang lahat ng chips. Ikaw na maliit na punk, napakawala mo pa rin karanasan para paglaruan ako. Isa pang round, dumilim ang ekspresyon ni Noah habang malakas na hinahampas ang kanyang kamao sa mesa. Ano, nawala mo na ang lahat? Umuwi ka na at hanapin mo ang nanay mo, para mabigyan kanya ng gatas. Single ng lalaki. Pagkasabi niya noon, agad na humagalpak ng tawa ang buong kasino. Sa sandaling ito, talagang nawala na ang lahat kay Noah. Puro branded ang mga damit na suot niya at kinuha bilang collateral. Pati ang pitakang gawa sa tunay na katad na bigay sa kanya ng kanyang kapatid noong kaarawan niya ay wala na rin. Sa simula ay handa siyang kumita ng pera para sa paglalakbay, ngunit nawala ang lahat ng kanyang ipon. Higit sa lahat, napanalunan niya ang lahat ng perang iyon, ngunit ngayon ay nasayang na ang lahat. Sa pagsakay na ito sa roller coaster, ang kanyang batang dibdib ay mabilis na kumakabog at kahit ano paman, ayaw niyang umatras. Tumayo ka dyan, labanan mo ulit ako, kapag natalo ako, may utang ako sa iyo. Tumawa ng malakas ang lalaking kasama niya, ha, nakababatang kapatid, hindi ko ginagawa yan sa utang. Gusto kong makakita ng pera. Buiset, hindi ba pwedeng pautangin ako ng maliit na halaga? Sige na nga, kapag natalo ako, magpapapadala agad ako ng pera sa iba. Sigaw ni Noah. Paf, mukhang hindi ka titigil kung hindi tayo susubok ng isa pang round. Kung ganoon, mabait naman ako at sasamahan pa kita ng isa pang round. Bumalik ang lalaki sa mesa ng sugal. Ilang sandali pa. Natambo si Noah. Natulala sa kanyang upuan at umungol, hindi maaari, hindi maaari. Isa pa. Nagpakita ng masamang ekspresyon ng lalaki nang marinig ito. Pwede pa tayong humingi ng isa pa, pero kailangan mo munang ibalik ang 5 milyon na utang mo sa akin. Ay, ibibigay ko na lang sa'yo lahat mamaya. Nang marinig niyang nawalan siya ng 5 milyon nang hindi niya namamalayan, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Noah. Paf, ikaw na batang punk, gusto mo ba akong lokohin? Hinayaan na kitang magkautang sa akin ng 5 beses. Gusto mo pa bang magkautang? Sino ba ako sa tingin mo? Dali, magpapadala ka ng pera. Kung hindi, may sasabihin sana si Noah, ngunit agad siyang napalibutan ng ilang matipunong lalaki at lahat sila ay mukhang may masamang balak. Pawis na ang likod ni Noah. Mabilis niyang hinayla ang dalawa niyang kaibigan sa tabi at nagtanong, may pera pa ba kayo? Wala na kaming pera, lahat ng mayroon kami ay ibinigay na sa iyo. Tama, kahit ang relo ko ay kinuha bilang collateral. Hoy, ano na ang gagawin natin ngayon? Nangyari ito lahat dahil sa inyo na nagtulak sa akin na pumunta rito para magsugal. Galit na si Noah ngayon. Paano mo nasabi yan? Dinala ka lang namin dito dahil mabait kami at sinabi mong kailangan mo ng pera. May panalo at talo sa sugal. Hindi rin namin kontrolado ang mga bagay tulad ng swerte mo. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Wala akong pakialam sa kung ano ang iniisip mo. Bilasan mo, tulungan mo akong makakuha ng pera. Saan kaya tayo kukuha ng 5 milyon? Kayong lahat, tapos na ba kayong mag-usap? Kung hindi ninyo ipapakita sa akin ang pera, kailangan kong tulungan ang isa sa inyo. Pabiro na sigaw ng lalaki sa kanya. Masyadong madalas mangyari ang ganitong mga bagay sa kasino, kaya lahat ay nanonood lang ng may atensyon ng mga manonood, o hindi man lang sila pinansin at nag-focus sa kani-kanilang mga laro. Namutla ang mukha ni Noah. Ano ang pinagmamadali mo? Hindi ba't kukunin ko na ang pera para sa iyo ngayon? Maingat niyang sinuri ang mga taong iyon. Bukod sa lalaking may gintong kadena, may isa pang blonde na tila siyang bida. Malademonyo ang tingin ng blonde na iyon, puno ng mga eksaheradong tato at mga peklat ang buong katawan niya. Puno ng mga bastos na salita ang bibig niya at halatang isa siyang gangster, pero hindi siya mukhang taga roon at may accent pa sa pagitan ng kanyang pananalita. Mukha siyang taga-ibang bayan. Sa madaling salita, halata naman na hindi magandang ideya ang makialam. Sa sandaling ito, nagkatinginan ng dalawang kaibigan ni Noah bago nagsalita ang isa sa kanila. Noah, ano kaya ito? Lalabas muna kami ni Rob at kukunin ang pera para sa iyo kung hindi, walang paraan para makakuha tayo ng pera sa pamamagitan lamang ng paghihintay dito. Tama, kukunin namin ang pera sa lalong madaling panahon at ipapadala namin ito. Tiningnan ni Noah ang malalaki at mababanggas na lalaki at sumang-ayon, magmadali kayong dalawa. Oo. Mabilis na lumabas ng pinto ang dalawa.
Pagkatapos, dinala si Noah sa isang abandonadong tindahan na hindi kalayuan sa kasino. Nang dalhin siya roon ng grupo ng mga tao, hindi na nila siya pinansin at nagsimulang maglaro ng baraha at uminom ng maingay dahil binabantayan nila ang nag-iisang labasan, wala siyang paraan para makatakas. Gabi na noon at ang liblib na lugar ay nakakatakot dahil sa amoy ng amag. Natatakot siya na kahit patayin siya roon, walang makakaalam. Nang maisip niya ito, hindi maiwasan ni Noah na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Kung ito ang karaniwang panahon ng kanyang kawalang pag-asa, tiyak na gagamitin niya ang kanyang pamilya, ngunit sa pagkakataong ito, sumobra na talaga siya. Kapag nalaman ito ng kanyang pamilya, tiyak na mawawala siya. Kaya, ang tanging pag-asa na lang niya ay ang dalawang magkaibigang iyon. Gayunpaman, sa paglipas ng oras bawat segundo, wala pa ring balita mula sa kanyang dalawang kaibigan, kahit isang tawag. Hoy, bastard, bakit wala pa sila rito? Hindi naman kaya tumakbo ang dalawa mong kaibigan, di ba? Sinipa siya ng lalaking nakakadenang ginto. Hindi pwede, tatawagan ko na sila ngayon. Baka papunta na sila, mabilis na tinawagan ni Noah ang mga numero nila. Sa wakas, tumunog ang kanilang mga telepono ng mahigit 10 beses nang walang sumasagot bago automatikong ibinaba ang telepono. Patuloy na sinubukan ni Noah na tawagan ang kanilang mga numero at sa pagkakataong ito, pinatay na nila ang kanilang mga telepono. Shit, sa sobrang galit ni Noah, muntik na niyang masira ang telepono niya. Kadalasan, kapag nagsasaya sila, siya ang laging nagbabayad. Binabayaran pa niya ang mga babae para sunduin sila at pinapahiram niya ang mga kotse niya, pero kapag may problema siya, nawawala ang mga ito. Talaga bang tumakas sila? Ha, pinagtatawanan lang nila tayo. Nang mapagtanto ng barkada ang nangyari, agad silang nagalit. Teka lang, babalik talaga sila, dapat ay nakuha na nila ang pera. Malaki ang 5 milyon, kakailanganin nila ng kaunting panahon. Nag-aalalang pagmamakaawa ni Noah. Pero sa pagkakataong ito, wala nang natitirang pasensya ang mga taong iyon. Loko, sa tingin ko hindi iiyak ang lalaking ito hanggat hindi niya tinatitigan ng diretso si kamatayan. Putulin mo ang kamay ng lalaking ito. Ang lakas ng loob mo. Kilala mo ba kung sino ako? Ang ama ko ay si Zachary Smith, dahil sa matinding takot, napabulala si Noah. Nang marinig siya ng mga taong iyon, hindi lang sila natakot, kundi napatawa pa sila ng malakas. Hahaha, si Zachary Smith ang ama mo. Kung gayon, si Arthur Smith ang lolo ko. Akala mo ba anak ka ni Zachary samantalang mukha kang mahina? Hahaha. Kayong mga tao. Sa sobrang galit ni Noah ay namula siya. Parusahan mo yan. Nagdilim ang tingin ng lalaking nakakadenang ginto, pagkatapos ay may hawak na matalas na kutsilyo ang lalaking may blondeng buhok at lumapit habang mahigpit na hinawakan ng isa pang tao ang kamay ni Noah. Nakihalubilo si Noah sa komunidad sa Imperial, kaya kilala siya ng mga nasa bilog ng lipunan, at kahit gaano pa kalaki ang isang bagay, igagalang pa rin nila ng kaunti ang pamilyang Smith. Walang sino man ang talagang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong talagang tinatrato siya ng ganito. Kabanata 570. Kahit gaano siya kagago, 18 taong gulang pa lang siya. Sa sobrang takot, nanginig si Noah habang nagpupumiglas. Teka, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tatawag agad ako ng magpapadala ng pera. Sa pagkakataong ito, siguradong darating sila. Ginagarantisado ko ito, garantisado. Tiningnan muna ng lalaking may gintong kwintas ang blonde, saka sinabing, malinaw ang sinabi namin. Gusto namin ng pera. Alam ko, sagot ni Noah habang nanginginig at tinawag si Molly. Hello, Noah, nasaan ka? Gabi na. Bakit hindi ka pa umuwi? Sa kabilang linya ng telepono ay ang nag-aalala at nanonoy ang boses ni Molly. Ate, iligtas mo ako. Dali, magdala ka ng 5 milyon sa 3rd East Avenue. May abandonadong tindahan dito. Bilasan mo. Hindi na nagpaliwanag pa si Noah at agad na sumigaw. Anong nangyayari? Magpaliwanag ka ng maayos. Nagbago na ngayon ang tono ng pananalita ni Molly. Ate, huwag ka nang magtanong pa, kunin mo na lang ang pera at ipadala mo na. Nasa kamay mo ang buhay ko. Gusto mo bang bigyan kita ng 5 milyon nang hindi mo man lang ipinapaliwanag ng malinaw? Hindi maliit na halaga ang 5 milyon. May na-hospital ka na naman ba? Hindi. Habang pinagmamasdan niya ang maraming taong nakatingin sa kanya ng may kasakiman, napilitan na lang siyang bamulong, may utang ako sa mga tao ng 5 milyon sa sugal. Utang sa sugal? Noah, baliw ka ba? Paano mo nagawang hawakan ang mga bagay na iyan? Galit na sigaw ni Molly. Ate, pwede bang mas huminahon ka? Pakiusap, ate, iligtas mo ako agad. Kung hindi ka pupunta, puputulan nila ang kamay ko. Pakiusap, ate, biglang sumigaw si Noah nang masipa siya sa tiyan. Damn it, kayong mga tao, huwag ninyo siyang hawakan, ipapadala ko agad ang pera. Huwag ninyo siyang hawakan, naririnig ninyo ba ako? Sigaw ni Molly. Kinuha ng lalaki ang telepono ni Noah at sinabing, bibigyan kita ng 30 minuto. Sa bawat minutong pagkahuli mo, puputulan ko ang isa sa mga daliri niya. Pagkatapos, ibinaba niya ng malakas ang telepono. Sa tahanan ng mga Smith, tiningnan ni Molly ang patay na telepono at mukhang nalulungkot. Sex, sugal, droga, iyan lang ang mga bagay na mahigpit na bawal hawakan ng mga Smith. Kahit kaunti lang ang gawin nila, papatayin talaga sila ni Zachary gamit ang bala. May problema pa sa puso ang lolo nila. Walang puwang.
Hindi niya ito maiulat sa pulisya. Kung gagawin niya, tiyak na matatapos na ang lahat para kay Noah. Mabuti na lang at wala ang daddy niya sa bahay ngayon. Walang ibang maisip si Molly. Ang magagawa niya lang ay mabilis na makakuha ng pera, magmadaling pumunta sa lokasyon para bayaran ang pantubos at makuha siya. Lumipas ang oras sa loob ng napakasakit na mga segundo at ang buong pagkatao ni Noah ay pinahihirapan. Hindi niya alam kung makakakuha agad ang ate niya ng pera. Wala na ba itong pakialam sa kanya? Total, lagi naman siyang nanggugulo at hinahayaan siyang linisin ang kalat nito. Malamang matagal na itong naiinis sa kanya. Nang maisip niya ang dalawang kaibigang umiwan sa kanya, lalong natakot si Noah. 3 minuto pa, tiningnan ng lalaking nakakadeneginto ang oras sa kanyang telepono. Hinay pa ng Blondie ang matalas na kutsilyo sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, mahusay talaga ang aking kakayahan. Isang malinis na hiwa lang. Ginagarantiya ko na hindi ka masasaktan, magiging maayos at malinis ito. May 3 minuto pa. Anong pinagmamadali mo? Nanginginig ang boses ni Noah habang nagsasalita. Ngumisi ang lalaking nakakadenang ginto bago nagpatuloy sa pag-inom at pakikipagkwentuhan sa kanyang mga barkada. Sa wakas, 3 minuto na ang lumipas. 3 minuto lang, pero parang isang buong dekada na ang lumipas para kay Noah. Nagpahiwatig ang lalaking blonde sa lalaking may tattoo sa tabi niya, na pagkatapos ay ibinaba ang kanyang bote ng inumin at dahan-daang lumapit. Pinisil niya ang kamay ni Noah. Dinuraan ng blonde ang kanyang kutsilyo. Punk, tapos na ang oras. Ngayon, isang daliri lang. Sabihin mo, alin ang una kong puputulin? Sinuyod ng blonde ang 10 daliri niya na parang isang makamandag na ahas. Nagsimulang magpumigla si Noah na parang baliw. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ang ama ko ay si Zachary Smith, ang lolo ko ay si Arthur Smith. Kapag hinawakan mo ako, hindi ka kailanman bibitawan ng pamilya ko. Ha, sigurado ka, kahit anak ka talaga ni Zachary, isa ka lang walang kwentang basura, kaya ano ang problema kung lampuhin kita? Siguro magpapasalamat pa ang pamilya mo sa pagtulong ko sa kanila na turuan ka. Bro, kung hindi mo talaga maintindihan, tuturuan kita. Hindi ganoon kadali ang magpagala-gala sa kalye. Kung may utang ka at hindi mo ito maibalik, dapat mong bayaran ang halaga nito. Kahit saan ka pumunta, iyon ang patakaran. Kahit pa ang mga Smith, hindi ako natatakot. Kung gusto mo talagang ng gulo, ipapakita ko sa iyo kung papaano. Walang takot na tono ng blonde. Habang nagsasalita siya, ibinuka na ng blonde ang mga daliri ni Noah at itinutok ang kutsilyo sa kanyang maliit na daliri. Sigaw ni Noah ng buong lakas. Tumigil ka dyan. Kasabay nito sa pasukan ng tindahan, sumigaw ang isang batang babae. Tumingin muna ang blonde sa dalaga, pagkatapos ay inis na hinampos si Noah gamit ang likod ng kutsilyo. Anong sinisigaw mo dyan? Hindi ko pa nga napuputol yan. Duwag na mahina. Tiningnan ni Noah ang kanyang maliit na daliri na hindi naman nasaktan at takot na siya hanggang sa puntong maiyak at mapahikbi na siya. Pagkatapos ay sumulyap siya ng may pag-asa sa taong nasa pasukan na parang tinitingnan ang kanyang huling dayami na negel iligtas ng buhay. Ate, iligtas mo ako. Palagi niyang ipinagmamalaki na mayroon siyang mga kaibigan kahit saan at palaging tinatawag ang iba na kanyang mga kaibigan, ngunit sa sandaling iyon, ang tanging taong maaari niyang hingan ng tulong, at tulungan siya kahit ano paman. Hindi inaasahang magiging kapatid niya pala ito na noon pa man ay kinaiinisan niya. Nakaramdam si Noah ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang may bukol sa kanyang lalamunan. Hinihingal na napatingin si Molly sa pasukan habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Nang makita niyang wala pa silang ginagawang anuman sa kanya, puno ng pag-aalinlangan at takot ang kanyang mukha. Puno ng pagkadismaya at galit ang kanyang titig kay Noah. Ang malademonyo na titig ng blonde ay hamagod kay Molly pataas at pababa na parang malagkit na langaw bago nagtanong, dala mo ba ang pera? Dala ko nga, bilangin mo, 5 milyon, wala ni isang sentimo ang kulang. Inihagis ni Molly ang buong kahon sa kanila. Kinuha ng lalaking may gintong kadena ang kahon at inihagis ito sa kanyang mga tauhan upang bilangin. May ilang kalalakihang nagtipon upang magsimulang magbilang. Dahil wala siyang gaanong oras, ang kahon ni Molly ay naglalaman ng pera, mga gintong bar, at ilang alahas. Tiyak na madadagdagan ito at malamang na magiging sobra sa halip na kulangin. Ilang sandali pa, sumigaw ang isa sa kanila, "Boss, walang problema." Matapat ang babaeng ito. "Ngayon, pwede mo na ba siyang pakawalin?" Malamig na tanong ni Molly. "Syempre naman." Hudyat ng blonde at agad na pinakawalan ng dalawa sa mga lalaki si Noah. "Ate," pinunasan ni Noah ang kanyang mga luha at sumugod kay Molly. Galit na galit si Molly ngunit alam niyang hindi ito ang lugar para mag-usap. Mas mahalaga na makaalis sila agad. Bagamat, nang handa na silang umalis, may ilang tao na hamarang sa pasukan.